all of our desires shall be heard by God. In the name of the Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for long life. Thank you, Lord, for good health. Thank you, Lord, for the prosperity. When others are rejected, your people shall be accepted. When others are condemned, your people shall be justified by the word of the Lord. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Palagpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Glory to the Lord Jesus. As we are one in unity, tatahan po natin. Pray one another. Continuous praying. Don't you even know, ang mga panalangin natin, dinidinig yan ng Panginoon. Ang kailangan lang o walang pagsawaan. Amen. Amen. Yung hindi pagsagot ng Panginoon, it means hindi yan denial sa Panginoon. Pag hindi niya sinagot, it means mas maganda pa siyang plano. Hallelujah. Pinagpaplano ng negosyo. Ako po matagal na OFW, 2009 hanggang 2020. Kung hindi ng pandemic, di pa ako hihinto. Pero yung pandemic, nagiging blessing in disguise. And not knowing, ito pa. Papastor pa pala. Pero inyo po yan. Lahat, sino naniniwala? Lahat tayo. May nakilang pagtatawag ng Panginoon sa atin. Lagi natin sabihin sa ating panalangin na, okay, declare with me. Today, from now on and onwards, From now on and I will confess I will confess that my divine calling, that my divine calling, the blueprint the blueprint of my divine purpose of my divine purpose shall establish shall establish in the name of Jesus. in the name of Jesus. Amen. Amen. Ang ating trabaho pwedeng palitan. Our job na change, but our work still remain. Hindi pwedeng mabago yung purpose ng bakit tayo nandito. Ang purpose natin dito, to serve God. Amen. Amen. Maring nagtatrabaho ka kung saan man yan. Pero dyan sa lugar na yan, pwede kang gamitin ng Panginoon. Maring nagtatrabaho ka sa privado, private, sa government, pero dyan, pwede kang gamitin ng Panginoon. Amen. As long as we are connected, we are protected. Amen. Because in the realm of the Spirit, kung mag-isa ka lang gumagawa, ang kaaway natin, nagkakaisa yan para mabagsakin ang isang pamilya, ang isang sambahan. Pero as long as we are united, we are protected. Bakit po, family? Dahil ang grace ni Lord, grabe po, ang galawan ni Holy Spirit sa gawain na to. Grabe po, family. Kita nyo naman po sa social media, Luzon, Visayas at Mindanao. Grabe ang galawan ni Holy Spirit. Amen. Amen. That's why, pagkatapos ng gawain natin, mamaya, panurin nyo pa yung Sunday service ng Chaog Main Church. Grabe, mabibless po kayo. Gawin natin ang buong araw na ito consecrated. Diba? Sabi ko sa Exodus chapter 20, verse 8, igalan natin ang araw ng Sabat. Make it holy. Sa 2 hours natin ngayon, ihanda natin ang ating puso at isipan. May pulpen kayo, papel, mas maganda yan. Dahil isi-share ko sa inyo ngayon about negosyo, about business. Business ano? Business hindi lang finances, but business to gather the people of God. Amen. These last days. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Tandaan natin, ang Sunday, ang ating first day. Tandaan natin ha, Sunday. Okay, declare with me, Sunday. Sunday It's my first day. is my birthday. Ang unang araw, Ang unang araw, gagawin kong tama. gagawin kong tama. And for the next 6 days, And for the next 6 days, everything everything is food. is good. Everything Everything at peace. has peace. Everything Everything shall be in favor. shall be in favor. Blessing, Blessing, overflowing. overflowing. My worship, My worship always in increase. always increase. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Before ako mag-proceed sa ibang mga topic, continuous ko na po ito. Hindi ko po ito matatapos. But next Sunday, huwag kayong mag-absent. Dahil, either we like it or not, ang kingdom ni Lord kailangan mag-advance. Amen. Kailangan kung nasa gobyerno ka, privado, private sector, dapat ang nagtatrabaho niyan, yung may takot sa Panginoon. Amen. Hindi lang yung may takot, may disiplina. Pag sinabi may disiplina, yung testimony ni Brother Joseph kanina, nakukonfix siya na hindi magsamba sa isang linggo. Diba? Hallelujah. Once na nakakaramdam ka ng ganyan, that is the discipline of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Kung sa iba, parang baliwala lang yung pagsamba. Pagsamba, okay lang kung hindi magsamba. Walang conviction. Ano pa lang po yan? Kristyano pa lang po yan. Pero the moment you become a born again, ayan na. Hindi mo na mapigilan yung sarili mo na kailangan yung Sunday na yan para sa Panginoon. Amen. Kailangan hindi mo pwede kahit sa isang araw, isang versikulo. Diba? Ano yung gawain natin? 4 chapters a day. 1 year. Basa natin ang buong Bible. Diba? Spend na tayo ng ilang oras at pansinin nyo po, naka-scroll nyo ganyan. 1 hour, 2 hours na nauubos natin. Tama mali? Diba? Why not? Isang versikulo, isang araw. Be faithful, isang verse. Susunod, Lord, next week,
na. Next month, 2 chapter na. Next month again, in 3 months, 3 chapter na. In 4 months, 4 chapter na. Hindi mo na mamalayan, nagiging habit mo na siya. Amen. That's why it is called discipline. Discipline in fear of God. Walang man of God na makakapag-impart yan sa inyo. It is self-decision. Decision mo talaga yan. Lord, gagawin ko ito po, Panginoon. Dahil para sa iyo ito po, Panginoon. Hallelujah. At tandaan nyo yung sacrifice nyo will be, your entire family will be saved. Amen, amen. Amen. In Luke chapter 19, verse 13, beforehand, He called 10 of His servants and gave them 10 minas. Sabi ng Panginoon, conduct business with this until I return. That is the Lord God says. Sa ibang translation, NLT version, before He left, He called together His 10 servants and divided among them 10 silver, saying, invest this for me while I am done. Sa ibang translation, occupy till I start till I come. Sa translation ng NLT, invest. Sa NIV kanina, sabi doon, do business. So, you know this story. It's a parable na binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mayroong 10 tao. Ang bawat 10 na yun, binigyan ng tag-iisa. So, bawat isa, binigyan ng tag-iisa. Sabi ng Panginoon, i-invest nyo yan para sa aking pambalik. Tatanungin ko kayo kung ano yung naging bunga. Yung isang grupo nagsabi nung bumalik na yung kanilang guro. Bumalik na si Lord. Sabi ng isang grupo, yung binigay mo sa aming isa, tumubo ng 10. Yung pangalawang grupo, yung binigay mo sa aming isa, tumubo ng 5. Kaya ang sabi ng Panginoon, tumubo ng 10, pamamahalain kita. I will give you 10 cities. Pero yung isa, ito yung nakakapagtaka. Sabi ng isa, yung isa binigay mo sa akin, hindi tumubo. Anong nangyari? Ibinaon ko po. Dahil natakot ako. Sabi ng Panginoon, kung natakot ka, bakit hindi mo man lang inilagay sa bangko, at least man lang tumubo kahit kunti. It represent kung anong meron ka ngayon. Anong meron tayo ngayon? Self-realization. Pastor, meron akong trabaho ngayon. Pastor, meron akong negosyo. Pastor, wala akong trabaho ngayon, pero meron akong talento. Marunong akong kumanta. Marunong akong mag-piano. Marunong akong bumugtog. Gusto ko mag-serve sa Panginoon. It represent your potential. Diba? Lagi ko sinasabi, maraming mga Keep Deloy nanood din sa simenteryo. Yun ang nakinabang. Kaya pagpunta doon sa simenteryo, sabi nila, kawawa naman itong taon na to, ang ikinamatay niya, high blood. Ang ikinamatay niya, diabetes. Ngayon, it's the time na mabuhay natin ang istorya natin. Dapat tumatapos natin ang mission natin sa mundong ito. Someone will come. Ay, ayaw natin sa hindi. Matatapos din ang physical natin dito. But the promise of God is eternity. Amen. Amen, amen. Some people say, He's gone in this world. But He made disciple. Ginamit siya ng Panginoon. Amen, amen. Dapat ganun po yung impact natin. Before we leave on this earth, meron tayong legacy na mayroong may iiwan. Legacy na kung saan si Jesus ang dapat mag-glorify. Amen. Amen, amen. Now, this is our topic. Sa tangkay po yan, yung prophetic business conference. Ano yung team natin? Commanding wealth through prophetic power. Building kingdom enterprise by the voice of God. Now, this topic, pag naunawaan natin ito, pag naunawaan natin ito family, mayroong 3 bagay, 3 aspeto natin na kailangang i-address. Una, yung physical aspect natin. Pangalawa, yung financial aspect. Pangatlo, yung spiritual aspect. Kung ito ma-overview natin, matututunan natin, it will hit effect sa'yo even in your health. Diba, diba? Okay. So, prophetic team description. Itsura nyo na lang family, ha? So, this team release a divine church all businessmen and women to rise as a prophetic builders. Either we like it or not, para mag-move ang church for the next level, kailangan natin ng finances. But we're not talking about pera-pera dito, ha? It's about the blessing from the Lord. Diba, diba? Okay. The rising of a prophetic builder. Those who do not just operate by strategies, but by the blueprints of heaven. So, it means either we like it or not, from Genesis to Revelation, from now and then, ang purpose, ang will ni Lord ang maghahari. Amen. Hindi yung will natin. Minsan, Lord, ayoko pa mag-serve sa iyo po, Panginoon. Either you like it or not. Darating tayo sa punto na kung saan, Lord, lalapit din mo pala ako sa iyo. Kaya, inumpisa mo na lang rin. Lubusin na natin. Amen. Amen. Yung kapitbahay nyo, hindi kayo kakilala.
Ikaw nakakilala niyan. May mga kakilala ka na hindi ko kakilala. You are the one that God entrusted unto them. If you read Ezekiel chapter 3, the blood of our brothers and sisters, tayo po ang sisingilin ng Panginoon dyan pagdating ng time of judgment. Amen. Anong ginawa mo sa mga gift na binigay ko sa iyo? Mga talento na binigay ko sa iyo? Sa mga natutunan mo, anong ginawa mo, anak? That's why when we come in our final destiny, sasabihin ng Panginoon, my good and faithful servant, job well done. Amen, amen. Amen. Now, lahat po tayo will receive an impartation, direction, and activation of wealth creation, legacy, and make an influence. Lahat tayo leader. The best description bilang isang leader, tayo mga leader, mga tinawag ng Panginoon. Di ba, di ba? God called us to be a manager of this world. Amen. Hallelujah. Lahat, ibibigay na ng Panginoon sa atin. Sometimes, because of wrong mga declaration, kaya hindi pumupunta sa atin yung blessing. Kaya tandaan niyo po, pamilya, kung sino ang mayaman ngayon, yung ba yung unbeliever? Tama, mali? Dapat tayo. Kaya ito dapat itinuturo yan sa church. Amen? Hindi po pwede yung, di pa rin ang mahirap. Pasat para sa Panginoon. Lahat ng tinawag ng Panginoon, lahat po yan mayayaman. Amen. Pero grabe, kahit kayaman na, grabe pang pagpakumbaba. Sila pa yung may humility. Sila pa yung nagsiserve. Di ba si Jesus na eh? Imagine natin si Jesus. The King of Kings, the Lord of Lords, and yet become a servant of all. Hallelujah. Now, take a picture. Prophetic objectives to unlock hidden wealth. Don't you ever know that there is hidden wealth in your connection? Marami tayong pinapanalangin na until now, this year, hindi pa natin na-receive. Tama, mali? Di ba, di ba? There is a hidden agenda in the kingdom of God. There is a hidden agenda in the kingdom of darkness. Kailangan yan ma-unleash. Amen? Amen? Amen. To teach how to hear God clearly. Amen. Huwag yung hintayin marinig yung boses ng Panginoon. Dahil pag narinig yung boses ng Panginoon, yung audible voice, sigurado po ako, pamilya, meron niyang kukunin sa inyo. Ito na yung boses ng Panginoon. Amen. Pag narinig mo yung boses ng Panginoon, automatic self-denial po yan. Susunod ka sa Panginoon. Either you like it or not. But this is the voice of God. This is this word. Amen, amen. To break, to release generational blessing. Kasi meron tayong generational curse. Di ba? Kaya yung mga blessing, hinder yan. Kailangan ma-release yan, mga generational blessing. And supernatural stewardship. The moment na pinakatiwalaan ka ng Panginoon, kailangan be a good steward. Amen. Be a good steward. Amen, amen. Okay. Okay, verses. Sabi sa Deuteronomy chapter 8, verse 19, but thou shalt remember the Lord thy God, for Father, in the name of Jesus, Lord, thank you, Lord, as I pour your grace upon your people. Lord, yung nangailangan po, Panginoon, whatever they desire in their heart shall come to us. In the name of Jesus. Thank you, Lord, for your grace. That our having covenant is healing and portion that we receive, Lord, every single day of our life. It shall come to pass upon your people in the name of Jesus. We are protected, we are blessed. We are moving forward, never been backward. Increase, never been decreased. All your people shall be imparted by the power and might of the Holy Ghost, by the ministry of the Holy Ghost. We will be moving forward in the next 7 days. All your people under the sounds of my voice. O Riva Zopri and Delicatra Monte. That every declaration of your servant shall come to pass unto their life. In the name of the Lord Jesus. They will be strengthened. They will be strengthened in the name of the Lord Jesus. Now everybody, taas po natin mga Lord, thank you, Lord. Design Lord, surrender to you, Lord. We release everything in our heart, unfruitfulness in our heart. Lord, nalabas kami ng tahanan ng mga po kami. Panibagong strength and victory that we will receive. In the name of the Lord Jesus. Now, prepare with me today. As I receive the blessing. As I receive the blessing. I will never be the same. I will never be the From same. glory to glory. From glory to glory. I will be strengthened. I will be strengthened. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Walang katulad mo. Walang katulad mo. Dakila ka, Diyos na Diyos. Walang katulad mo. Walang katulad mo. And beyond, you got so great. Hallelujah. We're so Hallelujah. like you. Thank you, Oh, thank you, Jesus. One more time, one more time. In the name of Jesus.
Panginoon.